Sa sandaling ito, ay sinabi ni Daesung sa mga batang tinatawag ang kanilang sarili na mga returnees na tigilan na nila ang kanilang pagpapanggap at sumama na sa kanya. Sandali namang natigilan ang mga ito dahil sa kanyang sinabi, at pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin na nagpapanggap lamang sila. Iginiit pa nila na sila ay totoong mga returnees na nakabalik sa mundong ito sa tulong ng kanilang Panginoon na si Luthra. Wala namang balak makipaglokohan sa kanila si Daesung at sinabi pa nga na alam na niya ang lahat ng tungkol dito. Sinabi niya na siya mismo ay nakabalik din ng buhay mula sa impyerno. Sinabi pa niya na kung tutusin, ay maituturing nila siya bilang ang kanilang senior pagdating sa pagiging returnees. Matapos namang marinig ito, ay naguluhan ang bata at tinanong pa nga kung talaga nga bang maging siya ay binuhay muli ng kanilang Panginoon na si Luthra. Sinabi naman ni Daesung na noong mga panahong siya ay nasa impyerno, ay naiwang nakarete sa hospital ang kanyang katawan, at nang bumalik siya ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nasa isang vegetative state. Kasunod nito, ay lumapit siya sa kanya at tinanong kung paano sila nakabalik dito at kung sila ba ay nilikha ni Luthra saka ibinalik sa mundong ito. Hindi naman nakasagot ang batang ito sa mga tanong ni Daesung, ngunit kalaunan ay kumpiyansa niyang sinabi na bagamat hindi nila kayang patunayan ang kanilang mga sinasabi, pero ang katotohanang sila ay nabuhay muli at bumalik sa mundong ito sa tulong ng kanilang Panginoon na si Luthra ay totoo. Tumanggo naman si Daesung sa kanyang mga sinabi, ngunit sinabi rin niya na kung talagang bumalik sila para sa kanilang mga pamilya, ay hindi dapat nila papuntahin sa mundong ito ang halimaw na iyon. At habang kinakabahan ito sa mga sinasabi ni Daesung sa kanya, ay muli siyang tinanong ni Daesung kung alam ba niya kung anong klaseng bastardo si Luthra na kanilang ninanais na esaman sa mundo nilang ito. Nanindigan naman ang bata na ang pagdating ng kanilang Panginoon na si Luthra sa Earth ay nangangahulugan ng kaligtasan para sa lahat, dahil isang bagong mundo ang magbubukas kapag nangyari iyon. Nang mapansin naman ni Daesung na hindi na niya mababago ang kaisipan ng mga ito, ay itinaas niya ang kanyang kamay na nagtataglay ng kapangyarihan ni Satan at sinabi na bago pa magbukas ang bagong mundo na kanyang tinutukoy, ay kailangan niya munang magkaroon ng misensinang pag-uusap sa kanila. Matapos namang sabihin ito, ay kumuha ng patalim ang bata at agad na isinaksak sa kanyang katawan. Ngunit sa pagkakita nito, ay tiningnan lamang siya ni Daesung nang may pagtataka. Kaya habang nakangiti ang bata, ay sinabi nito kay Daesung na papatunayan niya sa kanya na siya ay totoong tao, pero nakiusap din siya na huwag nang pakialaman ang iba pa niyang mga kasama. Matapos namang makita ng kanyang mga kasamahan ang kanyang ginawa, ay gamaya na rin ang mga ito, sinasabing sasamahan nila ang kanilang leader. Sa kabilang banda, matapos makita ng ina ng bata ang ginawa ng kanyang anak, ay umiiyak itong tumakbo patungo sa kanya at sinimulang yakapin ito habang tinatawag ang kanyang pangalan. Matapos namang makita ang sitwasyong ito, ay nagsimulang mag-usap-usap ang mga taong nakakita sa mga nangyari. Habang ang bata naman ay naghihingalo na, ay sinabi nito sa kanyang ina na kapag ang kanilang Panginoon na si Luthra ay dumating na, ay muli siyang babalik sa kanya. Dahil naman sa eksenang ito, ay nagsimulang sumigaw ang mga mamamayan na nandoon at sinabi pa nga na pinatay ni Daesung ang mga returnees. Habang ang ilan naman ay naguguluhan, dahil nakita nila na sila mismo ang sumaksak sa kanilang mga sarili. Ngunit may sumagot din mula sa kanyang mga kasama, sinasabing marahil iyon ay abilidad ni Daesung. Kaya bilang conclusion, ay pare-parehong inisip ng mga tao doon na ginamit ni Daesung ang kanyang kapangyarihan para patayin ang mga returnees na ito. Sa kabilang banda, si Daesung naman ay napapamura sa kanyang isipan, sinasabing hindi niya inaasahan na ganito ang gagawin ng mga kampa ni Luthra. Samantala, sa internet ay makikita naman ang mga headline at mga video na nagpapakita kung paano pinatay ni Daesung ang mga returnees. Habang ang ilan naman ay nagdududa kung talaga nga bang ang mga returnees na ito ay talagang mga halimaw na nagpapanggap lamang bilang mga tao. Kasunod nito, ay isinarado na ng presidente ng asosasyon ang kanyang laptop. Ngunit sinabi ni Jin Ki-hong na nandoon din siya sa lugar noong mangyari iyon, at nakita niya na walang ginawa si Daesung sa kanila at kusa nilang kinitil ang kanilang mga sarili. Dahil naman sa mga nakita sa internet at narinig mismo mula sa kanyang tauhan, ay napaisip ang presidente.
Sinasabi sa kanyang sarili na pakakaiba na ng pakakaiba ang mga nangyayari. Habang iniisip naman niya ito, ay biglang tumunog ang telepono. At nang sagutin niya ito, ay nalaman niya na ito ay ang branch manager. Dito ay iniulat niya sa kanya na si Chairman Yanni, na leader din ng Heavenly Mother Society at kasalukuyang nakakulong sa Hunter Prison, ay nakatakas. Nagulat naman ang presidente sa narinig niyang ito at hindi makapaniwala na lalo pang lumalala ang sitwasyon. Dahil naman sa pagkainis sa mga nangyayari, ay hinampos niya ang kanyang lamesa at inutusan si Jin Ki-hong na isama ang kanilang cavalry upang hanapin ang kinaroroonan ng tumakas na si Yanni sa lalong madaling panahon. Agad namang sumang-ayon sa utos si Jin Ki-hong. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isa sa mga monster ruin zone, at dito ay makikita ang grupo ng mga tao na nagtitipon. Sa isang entablado doon ay nagsimulang tawagin ng tagapagsalita ang atensyon ng lahat, saka sinimulang tanungin sila kung gusto ba nilang maibalik ang mga yumao nilang kapamilya. Buong lakas namang sumigaw ang mga tao, sinasabing gusto nila. Kabilang sa mga taong ito ay walang iba kundi ang panot na lalaki na kasamahan din ni Daesung. Sinabi pa nga nito sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat maibalik lamang ang namatay niyang anak. Samantala, sa entablado ay sinabi naman ng tagapagsalita na dumating na ang taong mamumuno sa kanila. Kasunod nga nito ay tinanggal na nito ang kanyang hood, at dito ay makikita na ito ay si Yunmi, ang chairman ng Heavenly Mother Society. Pagkatapos nito, ay sinabi niya na kailangan nilang manalangin na ang kanilang Heavenly Mother ay dumating na sa lupaing ito. Matapos naman niyang gawin iyon, ay nagsimulang magkaroon ng ilang mga haligi ng liwanag sa kanyang paligid. Kaya ipinagpatuloy pa niya ang kanyang pagsasalita at sinabi na hinihiling niya kay Luthra na muling sumibol ang buhay sa lupaing ito. Kasunod nito, ay ang mga haligi ng liwanag kanina ay naging mga anghel. Kaya nang makita ito ng mga tao, ay namangha sila at lalo pang tumibe ang kanilang mga paniniwala, dahil kahit ang mga anghel ay lumitaw na dito. Nang makita naman ang reaksyon ng mga tao, ay ngumiti si Yunmi at sinabi na lahat ng mga tao dito ay masasaksihan ang pagdating ng kanilang Panginoon na si Luthra. Dahil naman sa kanilang mga nakikita at naririnig mula kay Yunmi, ay hindi na may sarado ng mga tao doon ang kanilang mga bibig dahil sa pagkamangha, at kabilang na nga dito ang matandang lalaki na kasamahan din ni Daesung. Samantala, sa bahay naman ni Daesung, ay galit na tinatanong ng kanyang kaibigan na si Chanho kung mauupo na lang ba siya dito at walang gagawin. Dahil sa mga oras na ito ay nagkakagulo na ang mga tao sa labas, sinasabing pinatay ng kanyang kaibigan na si Daesung ang mga returnees. Kasunod nito, ay napakamot siya sa kanyang ulo at sinabi na ang mas malaking problema ay ang bilang ng mga taong sumasali sa grupo ng mga returnees ay masyado ng damadami. Hindi naman nagalit si Daesung sa kanyang mga sinabi, at sa halip ay nangatwiran pa nga na ang ibig sabihin lamang noon ay ganoon din karami ang nawalan ng mga kapamilya dahil sa mga halimaw. Habang nasa gitna naman ng kanilang pag-uusap, ay narinig nilang bumukas ang pinto, at dito nga ay nakita nilang dumating si Choyong. Kaya agad siyang tinanong ni Chanho kung ano ang dahilan ng pagpunta niya dito. Bilang tugon, ay nag-aalinlangang tinawag ni Choyong si Daesung. Ngunit nang mapansin ni Daesung na hindi nito magawang masabi ang kanyang nais sabihin, at tila nag-aalinlangan pa nga, ay nilapitan siya ni Daesung at hinawakan sa balikat, sinasabing kung ninanais niyang sumali sa Heavenly Mother Society, ay mabibigo siya, dahil hindi naman talaga magagawa ng mga ito na maibalik ang kanyang mga magulang na napaslang ng mga halimaw noon. Sinabi pa niya na kung talagang kailangan niya ng pamilya, ay handa siyang maging kanyang bagong kapamilya. Sa kabila naman ng kanyang mga sinabi, ay tila hindi pa rin nawala ang ideyang iyon sa kanyang isipan. Kaya ang tanging naging tugon niya sa mga sinabi ni Daesung ay, okay. Pagkatapos naman nito, ay tumayo na rin si Chanho at tinanong ang kanyang kaibigan kung ano ang kanyang binabalak gawin sa Heavenly Mother Society. Seryoso namang sinabi ni Daesung na sa pagkakataong ito, ay hahayaan niya ang mga ito na gawin ang kanilang ninanais. Mukhang sa pagkakataong ito, ay balak ipakita ng ating bida sa mga taong kanya ng dating iniligtas kung ano ang tunay na mukha ng Diyos na kanilang sinasamba ngayon. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter.
Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode.